So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2025. Representative Chanco, I was not the chairperson of the Committee on Appropriations at NIME, nor was I linked to the budget deliberations or the deliberations of the small committee. Bida-bida ka kasi. Inalok lang sa'yo ang Committee on Apro. Kinilig ka. O yan tuloy na utal ka sa pagsagot. Small committee report. Meron o wala? Nako, hirap na hirap po sa pagsagot. Itong si Ralph Recto sa mga tanong nitong si Edgar Arize at itong si Congressman Toby Chanco. Nagsalita rin ho dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho kagad tayo sa tanungan dito sa nangyayaring briefing dyan sa House of Representatives. Okay. Initiative Errata for the boys. The next member to ask questions, the Honorable Toby Chanco from the Independent Bloc. Yes, Madam Chair. The highlight of the President's SONA was nung sinabi na mahiya naman kayo, Initiative Errata for the boys SOP. So ang Initiative at Errata ay nanggagaling po yan sa Kongreso. Kaya nga medyo nahirapan si Sec Ralph na sagutin kung paano nabawasan yung iba dahil talagang Kongreso po may alam yan. At dalawang pagkakataon po yan, sa BICAM at sa small committee. So I would like to ask the chair to furnish all of the members the signed report of the small committee for 2025. Wait, bakit gumagalaw yung oras ko? Hindi naman kasama yung sagot. Kala nyo ha? Kala nyo makakalusot kayo kong Toby ha? Sige akong Toby. Balagbagin mo yan si Ralph Recto. Ako, mayroong nangyayaring bulungan ah. Ayan na ho, nagkakabulungan. Thank you very much, Representative Chanco. The request will be put under consideration and we will let you know if it's possible to... No. Madam Chair, why should it be put under consideration? This is of public record. This is in accordance with our rules. That all committee reports must be given to all members. And that shouldn't be taken against my time because you're telling me that, teka, balik natin yung oras ko kasi sinasabi nila that will be taken into consideration. It should not be taken into consideration. Yan. Madam Chair, allow me to read this, no? Declaration of Principles and Policies. Section number 2 of our rules. Public office is a public trust. The House of Representatives and every member thereof are accountable to the people at all times. I will not read the ending portion. Number 3, efficient and effective access to and dissemination of appropriate and accurate information are imperative in lawmaking. So why should it be taken into consideration, Madam Chair? This representation was not the Appropriations Chair at the time. So the person who's covering the jurisdiction of that particular document, that is a document within the purview of the 19th Congress. Given that we've now crossed over to the 20th Congress, we would need to consider that request. Madam Chair, that's not acceptable. This is public records. Pareho pa naman yung COMSEC natin. At yan dapat linalagay sa archives. Do I have to read the rules again regarding archives of all documents? So may ang daming violation, Madam Chair. Walang record, hindi binigay. Ngayon, it's not readily available. Walang record sa archives. Ano to, sikreto? Again, this representation was not the Appropriations Chair. Let's ask the committee secretary, where are the signed records of the 2025 small committee report? Asan na? Yung small committee report? Madam Chair, simple lang to. Kung electronic copy, dapat lahat may electronic copy. So dapat i-email sa amin lahat within 5 minutes, di ba? Nako, wala mahina si Sonsing.
Meeting suspended. Nako, yan. Nag-suspend na. Nag-suspend na. Labas nyo yung small committee report para wala tayong problema. Ika nga. Ito, lampasan na natin itong suspended na to. Okay, ito na. As a response to the Honorable Chanco, we will look into the records and Madam- look at the Madam Chair. particular item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 May tinatago budget. kayo. So this is an internal matter that may No, be it's taken not. up with the Committee on Appropriations No, it's separately. So Madam we will- Chair, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento, paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan. Correct. we will be able to scrutinize the performance of the different agencies as well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. No. So this does not preclude us from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would Mer- have to look into the records. How- May I ask exactly what you are asking for? The small committee report Ay, nako. of the 2025 budget that has just asked the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? O wala. Simple. Oh. Kung meron, bakit hindi Lumabas. na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala? O wala. The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the Nako. report. That's the output of the small It's committee. not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Nako, Swansea, yari ka dyan. Hindi ka makakaporma dyan. Mas magaling siya si Chanco, akala mo. Please check Section 39 of Rule 9 of our rules. And Di ba? individual amendment. Ano sabi ko sa iyo, Swansea? Hindi mo dapat kinuha yung APRO na yan kasi problematic yan. Ang daming mahuhusay dyan, ay hindi nila kinuha yung APRO. Nung ibinigay sa iyo ng katabi mo, kinilig ka agad. Anong nanto ko? APRO ito, budget ito, kukunin ko to. Walang gustong humawak niyan dahil sa 2025 budget. Oh, problematic yung committee na yan. Hindi lang ikaw ang unang pinagbigyan yan. Hindi lang ikaw ang unang inalok dyan sa pwesto na yan. Walang gustong kumuha. Kasi nga dyan sa mga kaso gusto mo magmukhang mahusay sa pamilya mo Anak ng tokwa, Sonsing. Committee on Appropriation ako. Sa akin dadaan ng budget ng sambayan ng Pilipino. O yan katuloy. Dyan pa lang tayo sa small committee report. Ha? Yung record ng small committee, hinahanap pa lang nitong si Congressman Toby Chanco, mautal-utal ka na. Wala pa tayo doon sa mga nangyaring insertion. Ha? Wala pa tayo doon sa bycam issue. Diyan pa lang tayo sa small committee report, nagkakanda, hendot-hendot ka na. Kasi di ba kung meron, ang dali-dali naman, di ba kawala? Baka wala. So the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. No, it's not. Nako, The hindi, HGAB is hindi. different from a committee report. Just like Hindi any HGAB yan. other bill, the bill is different from the committee report. There must be a committee report included to the bill. It is not one and the same. At the point of, after the committee hearings are done, the Committee on Appropriations comes out with a committee report, and then it moves to plenary, at which point we approve it, and the small committee works. So now, the output of the Committee on Appropriations, once that is elevated to the plenary, is the HGAB. No. So there's no other committee report that needs to be furnished by the Committee on Appropriations apart from the HGAB itself. It is not exempted from our rules, Madam Chair. Maliwanag, Section 39. Eh! Gusto niyo basahin niyo? Okay.
Oh, I will ask the committee secretariat, how many meetings were held? yan. Small committee yan, ha? Yari ka There were dito, two saldi ko. meetings. 2 meetings. Di ka titigilan ni Toby Chanko, saldi ko. Did you follow, nasaan yung minutes ng meeting? Kaya, hindi o ino-stage si Congressman Toby yung budget na yan. Ayusin muna natin. Ilabas niyo muna kung ano mga kabalbalang na pag-usapan dyan sa small committee na yan bago tayo mag-move on. Hindi tayo makakapag-move on hanggat hindi natin malaman kung paano nagnanakaw dyan sa small committee na yan. Kasi baka meron pala silang scheme dyan, strategiya o kung ano pa man. Para dito pa lang matuldukan na natin yung mga kababuyang pwedeng gawin ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Tama o mali, Congressman Toby? Ako naiintindihan ko itong si Kong Toby eh. Kasi yung humawak dyan sa committee na yan dati, napakababoy. Kong Toby, sige, balagbagin mo yan si Swansing. Bida-bida eh. Where were the meetings held? What date? Yan. Sige, yari ka dyan, madam. Sasabi ko sa'yo eh. Sasabi ko sa'yo, madam. Madam Meron Chair, o I can wala? read section 39 of our rules to make it clear that the committee report is different from the HGAB, but I don't want it to take up my time. Iba po yun eh, kasi tignan nyo yung BICAM. Di ba may BICAM report? Doon sa BICAM report, teka muna, ba't umaandaw yung oras ko? Hindi pa nila natatapos yung isyong rineraise ko. Yan. Doon sa BICAM report, nakasulat, okay, yung BICAM report, pinipintasan natin. Pero yung BICAM report, may nakasulat doon kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. Dito sa HGAB, wala tayong makita kung alin yung nabawasan, alin yung nadagdagan. With the indulgence of Representative Chanco, so the COMSEC is currently looking into the specific request as well as the level of detail that Kong, tinatawagan pa niya si Saldico. Anong report? Tinatawagan pa niya si Saldico. Siguro ganito pinag-uusapan nila. Boss, paano ba yan? Hinahanap na yung small committee natin. Yung report, hinahanap na. Yung minutes of the meeting, hinahanap na. Ano gagawin natin? Yari kayo dyan. you're requesting. No, within 5 minutes, I need the committee report. If we may please move on to the other questions Yes, while but- they're working Yes, on this. I will. But if within 5 minutes wala yan, ibig sabihin wala yan, ngayon palang gagawa yan. Ang gusto natin na committee report is the same as the BICAM. Okay? The same as the BICAM. Nakasulat kung saan binawas, saan nadagdag. Okay, I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20 billion 795. So, tapos, ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Doon sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Yung Sagot! So, again, Yan, bida-bida ka kasi. Hindi mo naman dapat hawakan ng komite, nagbida-bida ka. Yan ang problema sa iyo, Swansing. Di ba? Nanginginita ko na yan noon pa man eh. Nung pagkasabi na si Swansing ang hahawak ng apron, ako, ipinain niya sarili niya sa bitag nitong si Zaldico. Walang gustong umawak eh. Nung ibinigay sa kanya, kinilig yung ale. Apro ko. Ngayon,
Small committee report pa lang, di ka na makasagot. Ang dami pang issue, madam. Di pa tayo nag-uumpisa, ha? The small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is not required to render a separate committee report. The rule that you are citing, Honorable Chanco, pertain to standing committees. And the mother committee in this case of the small committee is the Committee on Appropriations. Yes, but did we exempt the Committee on Appropriations not to submit a committee report? No. Again, the committee report of the Committee on Appropriations at the plenary level is the HGAB itself. Yeah, but all meetings, dito sa ating rules, all meetings must be on record. So it's not Yeah. only the committee report, dapat yung small committee na yon, meron silang report na finurnish lahat. Again, if with the indulgence of the Honorable Chanco, the COMSEC is looking into the request, if we may move to the next question. Okay, I will move to the next question. Thank you very mukhang much. wala talaga. Signed committee report showing ano yung binawa, saan napunta. Okay. Walang small committee report. So it's only now, Madam Chair, that you found out that there is no small committee report? Madam Chair, it's only today that you found out that there's no small committee report? Bida-bida eh. Again, Representative Chanco, I was not the chairperson of the Committee on Appropriations at time, nor was I linked to the budget deliberations or the deliberations of the small committee. Bida-bida ka kasi. Inalok lang sa'yo ang Committee on Apro. Kinilig ka. O yan tuloy na utal ka sa pagsagot. Small committee report. Meron o wala? Nung hawak ni Zaldi ko yung committee na yan, meron bang report yung small committee na yan? Meron o wala? Yun muna. Dapat bago mo tinanggap ang pwesto, tinanong mo muna lahat ng mga dating naging apro. Teka lang, ako malilit yun dito. Yung small committee report, ilabas nyo. Bigay nyo sa akin para pagka nagkatanungan, may mahihaharap ako. Eh kaso, bida-bida ka, madam. Kinilig ka. Buong angkan mo nagpa-party nung ibinigay sa yung apro. Di nila alam, ipinapain ka lang nila. So, this is something that we are looking Bida-bida into based on your query. Okay. So, you mentioned in a press conference that you will have a subcommittee on budget amendments to replace the small committee. Is that correct? Yes, that is correct. Does it mean that we will now strictly follow Section 56 and 57 of our rules, that after we approve on second reading, no further amendments will be made? Yes, that is correct. So, lahat ng individual amendments will be tackled before approval on second reading? All amendments of institutional nature will all be included in the version of the bill that will be approved on second reading. No, not institutional. I'm referring to committee and individual amendments. Technically speaking, yes, both committee and individual amendments as moved, as tackled during the period of amendments in the plenary. So after the second reading, wala na pong babaguhin? Yes, that is correct. Okay. Sumunod, sino po ang mga miyembro ng small committee at paano sila pinili? Yan. As of now, it's an ongoing discussion. It will not be small. The It's actually subcommittee on budget amendments. Yes. So we are looking into representatives nominated by each of the political parties, plus the party list coalition, plus members of the minority. So we are looking at least 10 members. So discussions are still ongoing, so I'm unable to say definitively how many the members are and who the members are. So sinabi niyo po, political parties, majority, minority. That is correct. Bakit wala pong representative ang independents? Oh, bakit wala? Oh, di ka na naman Hindi pa po makasagot. kami dapat tumingin din sa budget. Hindi kasi That nakasali. could be considered. Thank you very much for pointing that out, Representative Shanko. Oh. So is Sino it, bang apro? Ikaw o si Sandro? Pag tinatanong mo si Sandro. Sino ba ang apro? Ikaw o si Sandro? Umamin ka nga. Yan ang problema sa inyo eh. Sinong boss mo? Sino ba speaker? Si Sandro o si Bonjing? a affirmative
that the independents will be represented? Madam Chair, point of order, Madam Chair. Kasi kanina I was asking kung ano ito, kung hearing ito o briefing. Ang sagot sa akin, briefing. Sa naririnig ko parang hearing. Because we are now discussing, things that are properly discussed. Taga ano yan? Taga-minority yan. Ay, mga taga-minority, yung nag-privilege speech kay VP Sara, itong isa pang bot. Taga-minority yan. Dapat sana taga-minority ka, di ba? Ay, naku, tinatanong yung huling small committee. Naku, sasabay natin si Congressman Toby dyan. Mga walang yan taga-majority yan, dinuloko nila sambayanan. Di ba dapat ganyan? Kaso hindi ho yun ang suma. Mga minority dyan, mga aso rin ni Bonjing. In the committee itself. So, apologies to my friend Congressman Chanco. Baka maybe that can be discussed in a formal APRO meeting kasi we have our resource persons here that probably Dito are tayo wondering magtanungan, why Brad. they are listening to all of this. And so that also the briefing can proceed, Your Honor. Yes, to my friend, of course, the respected Honorable Puno. But on Wednesday, we will ask them how they spent their funds. So I think we also should know whether they were deducted funds or added funds before we ask them how they... Di ba po parang kahit bata, pag humingi ng allowance, bago humingi ng bagong allowance, titignan muna kung paano ginastos, di ba? So, and I'm winding up. Tech Puno, Congressman Puno. No, I am not unhappy with the questions. In fact, some of them are my own questions also. I was just observing that the ruling was that Kung Puno, ano ka ba? Minority o majority? this is a briefing. So I myself have been forced to revise some of the questions I was going to ask. But thank you for your lead on this. Okay, next. Lahat po na ba dapat digital na ngayon? Bakit wala pong soft copy ang HGAB? Wala pa pong HGAB Hindi. for Kung sabihin fiscal ng year 2025 HGAB, wala pong soft copy yan. So bakit po kaya walang soft copy ang HGAB? Kung yung NEP may soft copy na pinapublish po yung DBM, kung yung GAA na papublish po may soft copy, bakit po kaya walang soft copy yung HGAB at sigurado po ba tayo na magkakaroon ng soft copy ang HGAB ngayong 2026 budget? So the requirement of the transmission between the House and the Senate is for hard copies during the 19th Congress. So that's the version that was prepared by the House because that's the requirement of the Senate. Huwag ho kayo magpalito, ha? House of Representative, Executive Department, magkasabo yung dalawa na yan. Wala hong malinis sa dalawa na yan, tandaan nyo ho mga kababayan. Baka sabihin nung natin, ang Malacanang malinis pala. Hindi ho. Malacanang ho ang pumirma diyan sa GAA. Kahit alam nilang palsipikado, itunuloy nila. Kahit sinek na ng presidente, kahit sinek na ng Finance Department ng Malacanang, na mayroong problema sa budget, pinirmahan pa rin nila. Kasi nandun yung mga SOP Nandun yung kaperahan Doon kukunin yung panggagastos nila doon sa nagdaang 2025 midterm election. O so, ano ibig sabihin nun? Kung alam pala ni Marcos Jr. na palsipikado ang budget at pinirmahan niya, tapos sasabihin niya, mahiya naman kayo, ang ibig sabihin lang ho niyan mga kababayan, naglolokohan lang tayo dito. Naghahanap pa ng butas, itong dalawang ahensya na to, except, kasali din Senado dyan, yung ibang mga senador, naghahanap pa ng butas, nagtuturuan na itong mga ahensya to, executive at legislative, kung sino nga ba ang may kasalanan, kung sino nga ba ang nangungurakot sa kaban ng sambayanan. Pero isa nga sigurado dito, habang hindi si Vice President Sara Duterte ang presidente, wala akong mangyayaring tunay na reforma dito sa bansa na to. Yaan ho, ang tandaan yung mga kababayan. Ang mga nangyayari na yan, ika nga, okay, maging aware ang ating mga kababayan na meron talagang kababuyan na nagaganap sa House of Representative at Executive pagka panahon ng budget season, budget deliberation, o kung ano pa man tawag nila dyan, BICAM, o kung ano man yan. Di ba?
Meron ho talaga. Ngayon, kung gusto natin matapos ito, simple lang. Sa 2020, gawin natin presidente si Sara Duterte. Mark my word, sigurado ho, matatapos ang problema na to. In terms of the transmittal, now though we are changing that and we are now moving more towards a digital format which will render to the members of the House. Okay, yun lang po. So, you commit that doon sa 2026 budget, meron na pong soft copy Yes, we commit. ng after third reading. Yes, we commit. Okay. So, thank you po. 3 minutes na lang po, tapos na yung 5 minutes. So, dapat matanggap na namin yung email ng small committee report, Madam Chair. Yeah. Again, we will revert back to you on that, Honorable Chanco. Again, the committee secretariat is looking into that. This is something that we can discuss internally. It's an internal matter of the Committee on Appropriations. So I would also not want that to hinder all of the other members to ask their questions pertaining to the 2026 fiscal year budget. So if we can get back to you on that, again, I can also ask the COMSEC to sit down and tackle the request, which we will put under consideration. So, Madam Chair, I don't need to sit down with the COMSEC. I am just requesting that each and every member of the House be given the copy of the small committee Parang sinasabi nito si Congressman Toby Chanco, di ko kailangan ng pera. Labas na yung small committee report na yan kung gusto magkaayos-ayos tayo. report wherein makikita po kung saan po nagbawas ng kasi walang madadagdag kung walang binawas. So yun lang po ang hinihingi ko, pakita lang kung saan binawas at saan dinagdag. Yun lang ang hinihingi ko. And hindi naman po pwede ngayon lang yan gagawin kasi public record yan eh. And I'm sorry to disagree, but public funds is not an internal matter. Di ba? Kaya nga natin ginawang transparent to because it's not internal. Pag nagtanong tayo tungkol sa pera ng taong bayan, every question is valid and every question is a public matter. It is not an internal matter dahil pera po ito ng taong bayan. The procedural point is what's considered as an internal matter. Again, we maintain that the output of the small committee is included in the HGAB. Hindi po. Pero nakasulat po ba sa HGAB kung saan binawas at saan dinagdag? Yun na lang po tatanungin ko, Madam Chair. Pwede pong silipin yung difference ng GAB as filed versus HGAB. Pero dun po sa mismong forma na HGAB, hindi po nakalagay yung mga delta doon. But if you would really want that, to look into the differences, you can compare HGAB as filed for first reading vis-a-vis what's what's transmitted in the Senate. Kung dati ang magkatabi itong si Saldico at itong si Estela Kimbo. Ngayon ang magkatabi itong si Swansing at itong si Sandro Marcos. Ayos Madam Chair, 7,000 pages po yun. Paano ko naman babasahin yun? Doon nga sa BICAM, di ba ang ginawa nila, sinamarize nila at sinabi po nila kung ano yung binawas at ano yung dinagdag. So bakit hindi po natin magawa yun? Di ba 7,000 pages, babasahin natin isa-isa tapos hahanapin natin alin yung tumaas, alin yung bumaba. Sa BICAM po, ang ginagawa po nila, sinasummarize, nakasulat po doon. And ang balita ko sa Senate, gagawin nila is aalamin kung sino yung nag-introduce ng bawas at sino yung nag-introduce ng dagdag. And I hope the same will be done in the House, Madam Chair. Noted on that, we will take that into consideration as we move forward with the reforms for the budget deliberations for the 20th Congress. Last question, Madam Chair. What will be the participation of the civil service, the CSOs, the NGOs, and the POs doon sa I will revert back to, I will respond to this question, but this would be the last question with the indulgence of Honorable Chanco. So they will be engaged as non-voting observers in all of the committee hearings. So they have full access to committee hearings and essentially all the deliberations of the Committee on Appropriations as well as the plenary deliberations. And we also have a People's Budget Review wherein that's a day where they can present all of their suggestions and their queries with regard to the 2026 budget. Madam, bakit pag ako nagsasalita, pati yung sagot ng chairman, tumatakbo yung oras ko? This is an extension na po.
Yeah, A while Congress- ago, the countdown was in accordance to the length of your questions Hindi. lang po. Yes, Hindi. Congressman Erice was given 3.49 minutes extension. I was stopped at 2 minutes. So last question po. So any CSO, any NGO, any PO who wants to join and volunteers to join will be welcome. Kahit sino po. Wala tayong pipiliin. Again, last question na po talaga. I will revert back to this because it's public knowledge already. The accreditation guidelines for CSOs who would want to engage in the budget process has been publicized by the task force, by the Office of the Secretary General. So all interested parties who would want to apply may go through that accreditation process. My apologies, Representative Chanco. This is the last question. The COMSEC may also now furnish you with the accreditation guidelines. Yeah, okay. So that's my last question, but I just want to manifest 5 minutes has passed and the small committee report has not been sent to any of the members. That's on record, You- Madam Chair. Thank you, Representative Chanco. Ay na nga mga kababayan, nang nagwagi dyan sa sagutan na yan, walang iba kung ditong si Congressman Toby Chanco, walang ginawa. Itong si ano pangalan ito? Itong si Swansing, kung di magpalusot, ilagan yung mga tanong, wala ho talagang ano. Ito sinasabi ko sa inyo mga kababayan, yung hinahanap yung transparency dito sa papalapit na budget season na to, para sa 2026 budget, kabalbalan mo yan. Huwag kayo maniwala. Nandiyan ba yan si Congressman Isidro Ungab? Pag nagtanong na si Kong Ungab, yung mga tanong ni Kong Ungab, baka pakinggan ko. Sigurado yun para sa sambayanan. Pero kung sila lang, yung mga nasa minority, puro kabalbalan lang ho yung mga kababayan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.